Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isang namang episode ng ating pong talakayan dito po sa aking bagong segment, ang take ko ni Attorney Ricky Tumutorgo. Mga kabunyog, gumawa na ako ng segment kong ito dahil araw-araw maraming nagme-message sa akin, Attorney, anong take mo dito sa isyung ito? Attorney, anong take mo dito sa pangyayaring ito? Kaya gumawa lang ako ng regular na segment. Ito na yon. Ang take ko ni Attorney Ricky Tumutorgo. Napapanood po ninyo ito sa Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel. Kaya kung hindi po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo. Napapanood rin po tayo sa Attorney Ricky Tumutorgo Facebook page. Kaya kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. At lagi nyo na pong abangan ito araw-araw. Ang take ko ni Attorney Ricky Tumutorgo. O ito mga kabunyog. Isang abogado ng NBI, mga kabunyog. Ano ito? Dating NBI official. Itong abogado. Nag-post siya sa kanyang social media account. Kininto niya na nung siya'y nakakulong, mga kabunyog, linapitan siya ng mga officials ng Duterte administration. Linapitan siya para kumbinsihin na mag-testify siya laban kay noon ay nakakulong pa na si dating senadora, ngayon ay congresswoman, Laila de Lima. Yan mga kabunyog, ibinunyag yan ng isang NBI, abogado ng NBI. So anong pinapakita dito? Na talagang ang mga tao na nagtestigo laban kay Laila de Lima ay mga kinausap ng mga officials ng administrasyon ni Duterte. Alam naman natin yan na paramihan nga doon bumawi, nag-recant ng kanilang mga testimonya laban kay Laila de Lima. Ang halimbawa niyan ay si dating NBI, dating Bucor Director Rafael Ragos. Yun, nagsuri pa nga kay Laila de Lima yon. Pero ito, pinakahuli ito. Hindi ito luma, mga kabunyog. April 11, 2026 na balita. NBI official says Duterte allies offered him freedom promotion to testify versus de Lima. Ang pangalan niya ay si Attorney Eric Isidoro. Yan, mga kabunyog. Actually, may post din si Congresswoman Laila de Lima, nagpapasalamat siya dito kay Attorney Eric Isidoro sa pagsasawalat niyang ito. Ngayon lang nag-post si Attorney Eric Isidoro . So, hindi po ito luma na balita, bago ito. Itong si Attorney Eric Isidoro, ngayon niya inibinunyag na nung nakakulong siya. Bakit siya nakakulong? Ito ang kanyang post. In jail, former government officials and known allies of then President Duterte came to see me. They wanted me to testify against Senator Laila de Lima about the raids I led as task force commander of the NBI Anti-Illegal Drugs Unit. Raids inside the New Bilibid Prison Maximum Security Compound with PDEA, PNP, Bucor, members of the media, and then Secretary de Lima against 19 high-value drug lords. They offered early freedom and a promotion if I would back the perjured witnesses. I looked them in the eye and said, no. I would not send an innocent person to jail to buy my way out. O yan Ito po yung pahayag ni Attorney Eric Isidoro. Sabi ni dating senadora, ngayon Congresswoman Laila de Lima, sana pangalanan nito ni Attorney Eric Isidoro kung sino yung mga officials na yan ng Duterte administration na lumapit sa kanya para makasuhan niya ni Congresswoman Laila de Lima. Kasi gusto rin ni Congresswoman Laila de Lima makulong, makasuhan yung mga taong nasa likod ng pagpapakulong niya. Ay itong si Attorney Eric Isidoro sa bagong post, sa kapo-post niya pala ngayon, ay siniwalat niya, binunyag niya na habang siya ay nakakulong,
Bakit nakulong itong si Attorney Eric Isidoro? NBI official ito, leader siya ng NBI Anti-Illegal Drugs Unit. May ni-raid siya sa Catanduanes yata na siya bulag. Tapos, ginantihan siya ngayon. Ginantihan siya, ay malakas yata ang koneksyon sa mga Duterte. Ginantihan siya ng kaso, gawa-gawang kaso, kaya nakulong siya. Ngayon, habang nakakulong siya, inoferan siya na papalayain siya, ipopromote pa siya, ibabalik siya sa NBI at ipopromote siya. Basta't mag-testify siya laban kay Laila de Lima. Kaya lang hindi niya ginawa. Kaya hindi siya nakalaya. Pero nanalo siya sa kaso, na-exonerate na siya sa korte. Kaya ngayon na nanalo siya sa kaso niya, na-exonerate siya, gusto niyang isabihin ang mga bagay na nalalaman niya. At isa na nga doon na nang siya'y nakakulong, ay lumalapitan siya ng mga officials ni Duterte noon para mag-testify siya laban kay Laila de Lima. Ang kapalit noon, makakalaya na siya, makakabalik sa NBI at mapopromote pa. Pero hindi siya pumayag. Sabi niya hindi niya kayang gawin yun. So, hindi siya nakalaya. Pero nanalo siya sa kaso. Naipanalo niya na yung kaso niya. Na-exonerate na siya. Ngayon, nag-post siya para ipaalam na yung nangyari na yan, nung nakakulong siya. Natuwa naman si Congresswoman Laila de Lima dahil nagsalita itong si Attorney Eric Isidoro. Kaya lang, hinihiling niya kay Attorney Eric Isidoro na sana sabihin sino yung mga officials na yon para makasuhan niya. Ayan, sana nga magkatulungan si Attorney Eric Isidoro at saka si Laila de Lima. Kasi dapat maturuan ng leksyon yan. Si ano ba yan? Si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Yan. Dapat makulong yan, maturuan ng leksyon yan, makasuhan yan. Willing, ano naman si Laila de Lima talagang kasuhan, kaya lang kailangan talaga may magtestigo. Ito yun. Matibay na testigo to. Itong si Attorney Eric Isidoro, itong kanyang pinost na ito, na sinabi niya na siya habang nakakulong ay pinuntahan nga ng mga dating officials ni Duterte nung panahon pa ni Duterte. Inalok siya na makakalaya siya. Kapag nakalaya, makakabalik pa sa NBI. Tapos, mapopromote pa. Pero grabe, matindi rin yung paninindigan ni Attorney Eric Isidoro. Sabi niya, hindi. Tiningnan niya daw sa mata yung mga nagkausap sa kanya ng mga officials ni Duterte. Sabi niya, hindi ko kaya yan. Hindi ako magpapakulong ng tao na, gawa-gawa lang ang mga kaso. Yan yung Kaya, nagpasalamat nga si Congresswoman Laila de Lima sa post na ito ni Attorney Eric Isidoro. Sana, sabihin na nga ni Attorney Eric Isidoro, sino ba yung mga officials na yan ni Duterte na lumapit sa kanya para maturuan ng leksyon, para makasuhan. Ayan, mga kabunyog, mga kababayan. Durog si Guanzon kay Topacio. Durog. Matindi yung speech ay yung mga sinabi ni Topacio laban kay Guanzon. Matapos kasi yung pangyayari doon sa Davao, ay di ba controversial yung pangyayari sa Davao, yung March 28, yung birthday ni Digong, pumunta doon si Guanzon, siyempre nandun si Topacio rin. Sa stage, nandun si Sara, habang nagsasalita si Attorney Harold Respicio, umakyat sa stage si Guanzon, si Attorney Guanzon, dating COMELEC commissioner. Ano yan? Pinklawan yan. Umakyat, naka-green na t-shirt. Siyempre, green. Color ni Sara. Tapos pag akyat niya, nakita siya ni Topacio. Itong si Topacio, gusto sana siyang pigilan, ikumpronta. Kaya lang, lumakad diretso itong si Guanzon, papunta kay Sara. So nag-usap sila. Habang nakatayo si Sara at si Guanzon na nag-uusap, kumukuha ng tiyempo itong si Topacio, kausapin si Guanzon. Kaya lang siyempre, hindi niya naman pwedeng kumprontahin si Guanzon habang kausap si Sara. Pinatapos niya. Pero pagkatapos, nung dumaan sa may parte niya si Sara, kinumpronta ni Topacio, nagkakainitan sa stage. Nakita nga ni Sara, kaya lang wala siyang magawa eh. Siyempre, may lumapit na ibang tao, sinaway yung si Topacio saka si Guanzon. Pero nakakuha talaga ng atensyon yun. Nakakuha ng atensyon.
Ngayon, may isang picture ng lunch yata yon. Nandun ang lahat ng mga supporters ng Duterte. Nandun si Baste, nandun si Sara, nandun si Topacio, si Libeste, si Kong Miao na Barsaga, nandun si Vic Rodriguez, nandun sila. Oh, ang wala lang doon si Guanzon. Kaya itsapera talaga si Guanzon. Itsapera si Guanzon. Ngayon, sa PDP Laban Headquarters, in-interview itong si Topacio. In-interview. Sabi kay Topacio ng mga supporters ng Duterte, Attorney, halimbawa pong lumapit sa inyo si halimbawang lumapit sa inyo si Attorney Guanzon, humingi ng sorry, mag-apologize sa inyo. Tanggapin niyo po ba? Alam niyo kung anong sabi ni Topacio? Hindi. Hindi na. Pakinggan niyo. Panoorin niyo. Matindi eh. Hindi niya raw pa ano yun. Malinaw. Ang linaw nung sinabi ni Topacio, hindi niya raw papatawaran. Bakit? Ano daw yan eh. Oportunista yan, sabi niya. Ha? Malimbing yan. Wala namang prinsipyo yan. Walang paninindigan yan. Grabe. Matindi talaga yung mga yung mga bira ni Topacio kay Guanzon eh. ha? Ah, ano yan? Tinanong pa si Guanzon, si Topacio. Halimbawang si VP Sara, oh, ang magkausap sa inyo na na kayo, magkasundo na kayo. Sabi niya, hindi pa rin. Hindi pa rin daw. Irerespeto niya naman daw ang desisyon ni Sara kung i-endorse si Guanzon, ilalagay sa line-up sa senador. Pero hindi niya raw yan masusuportahan. Ha? Talagang matigas si Topacio. Wala daw kasi siyang tiwala dyan. Balimbing daw yan. O tingnan mo daw Pinklawan tapos lumipat sa Duterte. O paano naman ngayon pag nanalo? O paano kung lumipat na naman sa iba? Kaya wala daw siya dyan tiwala. Durog talaga siguro. Actually, yung pagtitipon ngayong April 12 doon sa Club Filipino, yung RAGE, yung Reform Alliance for Good Governance and Accountability. Wala si Guanzon. Pagtitipon yun ng lahat ng mga grupo na pro-Duterte. Yung mga pro-Duterte, 700 na grupo yung nandun. Lahat ng mga personahe halos ng Duterte, na pro-Duterte nandun. O nandun si Topacio, wala si Guanzon. Wala si Guanzon. Hindi talaga pinapapurma si Guanzon sa pro-Duterte groups eh. Kaya kahit pa makatakbo si Guanzon sa line-up ni Sara, mahirapan siyang manalo. Kasi may mga grupo ng pro-Duterte na hindi kumbinsido sa kanya. Ano yan? Yan na rin, na rin yan. Kumbaga, karma na rin yan kay Guanzon kasi siya eh. Talaga namang unang-una, nanalo siya noon yung party list niya, yung P3PWD dahil sa mga kakamping. Sa lahat ng rally noon ni Leni Robredo, sa halos lahat pala, hindi naman lahat, sa halos lahat ng rallies, pinagsasalita si Guanzon. Na-promote niya yung kanyang party list, yung P3PWD. Kaya yung mga kakampings, ang karamihan ng kakampings, binutuhan na party list, yung party list niya. Nanalo siya. Kaya lang hindi siya pinaupo. Alam niyo kung sinong hindi nagpaupo sa kanya? Sino talaga yung nagtrabahong hindi siya makaupo? Hanggang sa Korte Suprema? Si Topacio, saka si Cardema. Kaya hindi talaga yan. Tubig at langis yung dalawa na yan. Kaya lang si Topacio ma-influence siya sa mga pro-Duterte groups. Siyempre, kadikit niya si Mike Defensor, Vic Rodriguez. Ay si Guanzon, hindi naman siya original na DDS. So, hindi naniniwala sa kanya ang mga DDS kay Guanzon. Para makumbinsi ni Guanzon na talagang DDS na siya, yung ugali ng DDS, ina-adapt niya na. Nakikibardagulan siya na bastos. Grabe ang pagtatanggol niya sa mga Duterte, kay Sara. Para patunayan lang, natutuon na siyang Duterte. Kaya lang, marami pa rin hindi naniniwala sa kanya. Tulad nila Cardema, nila Guanzon, nila Tupas. Yan ang problema ni Guanzon. Durog kay Topacio. Mga kabunyog, itong si Lambino, si Atty. Raul Lambino, ay di ba mayroon tayong video dito, mayroon tayong video na pinakita natin to na umiiyak doon sa forum sa China
Umiiyak, may mga paluha-luha pa. Nalulungkot daw siya kasi daw sa Pilipinas marami mga galit sa China, sa mga Tsino. Ah, nangingibabaw daw sa mga Pilipino, xenophobia. Nalulungkot daw siya sa gano'n na tapos ano, baka daw maging battleground ang Pilipinas, sa away ng China at ng Amerika. Nalulungkot daw siya. Pero gusto niya daw ipaalam sa mga Chinese, sa mga Tsino, na hindi naman daw lahat. Marami rin daw Pilipino ang mahal din ang China at ang mga Tsino. Wow, kasama na siya doon. Kaya lang, ah, may mainit ngayon na issue at krimen na nababanggit ang pangalan ni Lambino. Ah, yung tungkol kay Steven Herrera. Oh, si Steven Herrera, akala mo lang Pilipino ang pangalan, Steven Herrera. Hindi, Chinese. Parang Alice Guo. Oh. Ngayon, itong si Steven Herrera, malaking negosyante ito doon sa Batangas. Ang negosyo niya, quarry, yung tiles factory, doon. Malakas nga siya, maimpluwensya doon. Maimpluwensya siya doon sa Batangas. Ngayon, itong si Steven Herrera ay balik-balik sa China, Pilipinas, China. Yun pala, parang katulad din ni Alice Guo, hindi parang, katulad din ni Alice Guo, hindi naman totoo na pinanganak dito sa Pilipinas at naging Filipino citizen dahil pinanganak dito. Hindi. Hindi rin siya nag-apply ng naturalization, hindi. Gumamit lang siya ng peking pangalan, nag-assume ng Filipino name at nationality, citizenship. Katulad ng ginawa ni Alice Guo, ay ngayon natuklasan. Dineport na ngayon itong si Steven Herrera. Dineport na, nandun na sa China. Pinabalik na doon. Kaya lang, lumabas ang mga pictures nito ni Steven Herrera kasama itong si Lambino saka si dating governor ang ngayon vice governor ng Batangas, si Mandanas. Si Mandanas kasama si Lambino. So, marami itong mga lakad si Herrera na kasama si Lambino. Parang magkasusyo yata o may mga transaksyon sila na sa China. Kaya itong si Lambino talaga, sobra ang maka-China nito. Yun na nga, nung una napanood natin yung paiyak-iyak pa. Ngayon, matindi. Iniimbestigahan na yung kanyang pagkakasangkot doon kay Steven Herrera. Kasi si Steven Herrera, napatunayan na. Dineport na ng Bureau of Immigration. Kasi napatunayan talaga na Chinese. Hindi totoo na siya, na Filipino. Nag-assume lang ng pangalang Pilipino at ng citizenship na Filipino. Katulad ni Alice Guo. Kaya lang, yun na nga, ang matindi dito, maraming mga matataas na officials, mga kilalang tao, na nadadawit dito kay Steven Herrera. Kasi nga, halimbawa, may mga pictures, may mga lakad, business meetings, nakasama si Lambino, kasama si Mandanas, yun. Kaya, malamang maiimbestigahan itong si Lambino, saka si Mandanas. Kasi, sino ang tumulong kay Steven Herrera na malusutan yang na yan? Matagal ditong nakapagnegosyo itong Steven Herrera na to. Kaya lang sa bandang huli nahuli rin at dineport na. Pero siyempre kailangang imbestigahan pa. Sino ang mga officials, mga personahe, mga kilalang tao na tumulong kay Steven Herrera? At hindi diyan pipwede na hindi masama itong si Lambino sa imbestigahan. Kasi nga maraming mga ebidensya, pictures, videos nakasama niya. Ano naman ang nun? Ano naman ang sasabihin hindi niya kilala si Steven Herrera? Sino namang maniniwala sa ganun? Kaya yan mga kabunyog. Ano to? DDS itong si Lambino. Tumakbo itong senador sa lineup ng Duterte nitong 2025 election. Hindi lang nanalo. Official ito ng PDP laban. Panahon ni JMA, yan, rin yan ni JMA. Abogado rin ni Gloria Macapagal Arroyo yan. Siya rin yung nasa likod noon yung mga papirma para sa Chatcha. Yan, si Lambino.
Ay ngayon, Duterte siya. Ah, kaya pro-China eh. Kaya lang, ah, nakakahiya. Imaginin mo yung paiyak-iyak pa yun. Napanood nyo naman yung video na yun, yung paiyak-iyak siya. Nakakahiya. O tapos ngayon, nasasangkot pa dyan. Controversial na yan na Chinese pala na si Steven Herrera. Okay, mga kabunyog mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.